Open your camera. Ako lang ang may karapatang hindi mag-camera at saka si Ma'am Jo. Open ang camera. Bakit hindi naka-open? Oo. Teka, tatanungin ko lang ng mas maaga. Miss Aguila, paano yung ano mo? Mag-a-attend ka ng klase, hindi ka naman nakaka-duty. Anong Yung sa ibibigay? psych po ba yun, ma'am? Anong gagawin mo sa psych? Yung sa exam po last week, magpapaschedule po ako bukas since yun po yung nakalagay sa school calendar ng pag-e-examan po ng special exam. Then, ang mismong Miss Aguila, ang special exam para lang yun sa departmental. Yung mga professional subject, hindi departmental, wala dapat yung special exam. okay po. Paano ka makakapag-ano? Paano yan? Eh, hindi ka naman nakaka-duty sa mental hospital. Hindi Nag, naman pwede ng activity. Kahit pa sabihin mo, Miss Aguila, na sabihin mo na pinayagan ka, anong gagawin mo? Anong learning mo? Ano matututunan mo kung ikaw ay hindi nakakapag-duty? At saka doon sa leadership, parang under ka sa akin ng midterm ah. O hindi ba? Hindi, Opo, hindi ma'am. yata. O paano gagawin mo doon? Wala ako ibibigay na Bale, activity sa sa'yo. October 4 po, magpapa-check up, follow-up check-up po ako ulit. Tapos titignan po nung doktor kung pwede na po akong pumasok ng walang saklay po. Then, by then po, malalaman ko po kung pwede na po ako pumasok sa leadership po. Kasi nung prelim din po, di po ako pinayagan ni Ma'am Vanna. Sabi lang po niya, magka-catch up daw po ako after ng SEM for prelims po. Ay sa ano, wala. Doon sa ano, hindi ka pwede magpa-schedule mag-isa sa mental. Hindi Opo. doon nagbibigay ng catch up. Paano gagawin mo doon? Hindi ka naman pwede mag-activity kasi kailangan yun actual. Katulad ng ginagawa ng mga kaklase mo, actual. Paano yun? Hahabulin, hindi ka ano doon, hindi ka, dapat mag-duty ka doon. Hindi ka pwedeng hindi mag-duty. Opo, ma'am. Bale, malalaman ko na po sa 4 kung makaka-duty na po ako this Kaya lang Friday. gaano karami ang catch up na gagawin mo doon, eh, napakatagal na nila ni duty sa mental. Dapat sa iyo, nag-ano na lang dun eh. Dapat, kasi hindi yun pwede na hindi mo duty. Wala ka namang kasabay, hindi naman sila nag-schedule ng mag-isa. You cannot, ano, hindi mo naman pwedeng habulin yun through activities. Wala kang actual na patient. Okay, so let's start, Miss ano. Sorry ha, Miss Arabaca, present. Present po, ma'am. Arguson, Present po, ma'am. Balboa, Present po. Banday, Present po, ma'am. Cardenas, Present po. Cruz, Present po. Del Mundo, Present po. Malimban, Present po. Tandog, Present po, ma'am. Teneclan, Villanueva, wala pa. Acapulco, wala. Hadun,
Present po, ma'am. Aguila, Present po. Arceo, Arceo, Mabatingan, Arceo, Present po. Mabatingan, Imaano, Present po. Evaristo, Present po. Buntang, Present po. Madi, Tumalinog, Present po, ma'am. Good evening po. Allegra, good evening. Alegre, Present po. Present po. okay, nawala yung pangalan mo, napapunta sa ilalim. Okay na Ma'am Jo, si Andy. Okay, 41C, Amargo Andrea. Good evening, ma'am. Present po. Bernardo Cheska. Present po. Si Cabral Aliana. Present po. Good evening po. Castro Julia. Ma'am, si Castro Julia po nasa biyahe pa po. Kayubit Alexandra. Dakpano Leslie. Dakpano. Leslie po, present po. Lopez Jonela. Present po, ma'am. Good evening po. Open kayo ng camera. Hindi kayo nakikita ni Ma'am, hindi kayo kilala. Si Lopez, hindi ko nakita siyang naka-open kanina, at saka si Jessica. Mag-open ng Bernardo. camera. Si Andy, ABC Andy. Hello. Lopez, hello. Okay. Present po, ma'am. Good evening po. Mercado Daril. Mercado? Ako, malayo yun, Ma'am. Taga silang yun eh. Daryl, wala pa. Wala pa. Si Leona Napa. Leona. Ma'am, present po. Napa po. Good evening po. Mag-open kayo ng camera. Yona. Leona. Mag-open ka raw ng camera. Yan, mag-open kayo ng camera. Huwag kayong gumaya sa akin. Pagod na si Amargo. Salonga Niera. Salonga. Niralyn po, ma'am. Present po. Sorry. Salonga Niera. Okay. Yes. Thank Si Tubalinal. Alaysa Tubalinal. Tubalinal Tubalinal. Alisa po. Present po, ma'am. Tubalinal. Okay, 41D. Belen Alaysa. 41D. Belen Alaysa. Present daw, Ma'am. Parang hindi ko nadinig. Si Hindi, naka-message lang, Ma'am. Hindi, wala yatang, Ah. microphone. Si Gabrielio Mark Daniel. Gabrielio. Wala ba kayong mic? Gan siya, Ma'am. Present Gabrilio? daw. Ha? Present daw, Ma'am. Walang mic. Madera Andrea. Present po. Mga ano to? Mga awang. Malawang po, ma'am. Present po. Good evening Mga po. awang Lorian po. Lorian. Mga awang. Okay. Nava Jana. Nava. Present po.
Peras Laila. Wala po. Present po. Planto Ann Margaret. Present po, ma'am. Salcedo Emma. Present po, ma'am. Santillan Lency. Present po, ma'am. Okay na, ma'am? Cesbreno Divine. Cesbreno. Sisbrenyo. Cesbreno. Sisbrenyo, ma'am. Wala, ma'am. Wala. Villa Puerto. Mary. Villafuerte po, ma'am. Ano no? Villafuerte po. Mary. Present po. Okay, thank you. Okay na, ma'am. Okay, si Acapulco, wala pa. Nandito na po, ma'am. Present po. Arceo. Arceo, wala. Nag-date. Nag-date ba ang dalawa at parehong wala? Okay. So, good evening, class. Good evening. Good evening po, ma'am. Evening. Good evening sa lahat. Last time we had you had assignment na nutritional status, the mass using the mass tool and the SGA, di ba? Subjective Global Assessment and the mass tool with the video presentation graded as 30%, findings and findings in the form properly filled up 15%, interpretation of the findings in narrative form 15%, your journal showing your learnings and reflections 20%, and oral presentation 20%, totaling 100%. So let us call at random lang ito. And then afterwards, after you are done with your presentation, then we will be giving you an assignment, pero baka next week na yon, to make a meal plan and a meal sample menu for your client based on the health condition. Pwedeng yung normal na elderly, pwede rin naman na based on their health status, health condition, or based on the modification that is needed, modification of the diet that suits your client or suits your client's health status or health condition. Okay, so let's start. Ma'am, ikaw na mag-start sa D. 1 from D, 1 from C, 1 from A, 1 from B. Hanggang dun lang muna tayo siguro. Hindi tayo pwede magpuyat. Bukas ay may pasok. May pasok ba kayo bukas? Ano oras? Ano oras pasok nyo? 6 a.m. po. Oo, grabe ang pagkagabi at saka alas 6, talaga naman parang sumasakit ang dibdib ko sa puyat pag ganun. Pag lagi na lang ganun. Anyway, kayaan nyo. Sige. Tapos Okay, na, bye-bye. Gagraduate ka din. Gagraduate din kayo. Ay, Bet! Hello? Okay, pipili tayo sa 41D to present her assignment, si Mangawang Lorian. Mangawang Lorian, where are you? Huwag nyo nang, you just show the video and your findings should be summarized. They will be checked also against the written assignment that you have submitted rather. Okay, 4-1. So let's start with Mangawang. Mangawang? Oo, Mangawang. Wala ba si Mangawang? Present siya dito, mami. Mangawang.
Baka natulog na pagkatapos ng present. Mag-excuse kayo, may kailangan kayong gawin. Mag-CR, mag-aano, kakain, dalhin ang pagkain yan. Kaya nga si Mangawang dito, naka-off na. If you are called and you are not able to present, either being absent or unless you are sick, you will get 0. Ayan si Mangawang, nandito. Hindi ba tayo naririnig ni Mangawang? Hindi, wala yan dyan. Nag-in lang yan, ma'am. Lagyan mo ng 0. Next na raw, sa C. Tawag muna sa C, ma'am. Okay, sa C, si Cabral Aliana. Cabral. Hello po, good evening po. Rinig po ba? Rinig na ba? Rinig. Okay naman. Rinig. Wait lang po. Pag alis kayo, magsasabi kayo para nare-recognize na wala kayo. Hindi pwede basta maalis. Nakikita po ba sa screen yung... Oo, lakihan mo lang. Okay, sige po. Wait lang po. Play ko na po Thank you po. Audible po yung video. Isa po akong student nurse na Hello po, ako po si Aliana Ray Cabral. Isa po akong student nurse ng Emilio Aguinaldo College, Cavite. At ngayon po ay magsasagawa tayo ng interview kung saan ako ay magtatanong ng ilang katanungan patungkol po sa inyong nutrisyon at pagbabago ng mga pagkain sa mga nakalipas na panahon po. Okay lang po ba sa inyo? Ito po ay para sa aming subject na care of the older person. Maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan? Ako si Ophelia Serrano. At ang inyong edad po? 70. So, thank you po. Naaalala niyo po ba kung ano po yung kasalukuyang timbang nyo ngayon? 116 pounds. At yung height niyo po, naaalala? 4'11". Okay, so sa tingin niyo po ba ay nagkaroon po ng pagbabago o pagbabawas sa pagkain nyo sa kadahilanan po na kayo po ay nawawalan ng gana o pagbabago sa inyong daily life? Wala naman. So, kung maikukumpara nyo po yung timbang nyo sa nakalipas na 3 buwan, masasabi nyo po ba na ito ay nabawasan o nadagdagan? Hindi naman, na-maintain ko pa. Nakakaranas po ba kayo ng pananakit ng katawan kapag po kayo ay bumabangon mula sa kama, tumatayo mula sa upuan o maakyat po ng kapitan? Hindi pa nga. Nakaranas din po ba kayo ng stress o nagkaroon po ba kayo ng panandali ang sakit kagaya po ng like pneumonia at UTI o kaya pananakit ng tiyan? Wala pa, hindi pa naranasan. Sa loob po yun ng 3 buwan, wala pa. Nakakaranas din po ba kayo ng pagiging makalimutin o kaya po hindi niyo po masyadong natatandaan agad-agad yung mga bagay-bagay na nangyayari? Hindi ko naman. Sabi niyo po kanina na na-maintain niyo po yung timbang niyo. So, hindi na
ng hindi inaasahang pagbagsak ng inyong timbang o yung tinatawag nating unexpectedly. Hindi. Namin tingin ko naman siya. So, Maglalag naman, Miss so, Miss Cabral. Hindi. Namin tingin ko naman siya. so, so, Wait lang po, ma'am. Sorry po. Ano yan? Nasaan na? Miss Cabral, ano nangyari? Wait lang po, ma'am. Sorry po. Wait lang po. Bumagal po kasi yung internet. Pero inaayos ko na po. Wait lang po. Miss Cabral. Wait lang po. Visible po ba? mga nakalipas na panahon, para po ngayon, masasabi niyo po ba na Wait lang po. Si Miss Napa na lang po yung magpe-present. nagkaroon po ng pagbabago sa mga klase ng pagkain? Ako ay magtatanong ng ilang katanungan patungkol po sa inyong nutrisyon at pagbabago ng mga pagkain sa mga nakalipas na panahon. Okay lang po ba sa inyo? Ito po ay para sa aming subject na care of the other person. Maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan? Ako si Ophelia Serrano. At ang inyong edad po? 72. So, thank you po. Naaalala niyo po ba kung ano po yung kasalukuyang timbang nyo ngayon? 116 116 pounds. At yung height niyo po, naaalala? 4'11". Klase ng pagkain na kinakain. Wala namang nabato. Masasabi niyo rin po ba na sapat yung mga nutrients na natatanggap po ng inyong katawan? Oo naman. At naaalala niyo po ba yung timbang niyo sa nakalipas na 6 na buwan? Andun na naglalaro sa 115,
saka 116. Sa ano lang. So, kahit po dun sa mga nakalipas na 2 linggo, doon lang po talaga naglalaro. Okay. Dumako naman po tayo doon sa mga sintomas. Nakaranas po ba kayo ng iba't ibang sintomas na maaaring nagbago po sa pagkain ninyo, katulad po ng pananakit ng ipin, pananakit ng tiyan, o kaya bigla ang pagbusog? Wala pa akong naranasan. How about po yung mga pagsusuka o kaya pagtatae po o pagduduan? Wala pa rin. Nakaranas din po ba kayo ng mga parang madalas na pagpagod o pananakit ng katawan kapag po kayo ay gumagawa ng mga iba't ibang gawain? Siyempre, pala ako, may edad na, medyo hindi na ako ganun ka-bigsi sa pagtatrabaho. Tayo lang. Kumbaga, So parang hinay-hinay lang. nagkakaroon, minsan po sumasakit na po yung mga buto-buto. Hindi naman, medyo pagod lang sa dami siguro ng mga pagod. Kaya hinay-hinay lang lang. Siguro po, salamat po sa opportunity na to at kinagagala ko po na may interview. Ako din, salamat. Thank you po. Hello po ulit. Kanina medyo mabagal po yung net. So, bali dun po sa napanood po nating video, na-interview po na yung patient regarding po sa nutritional status niya. Nabanggit niya po na wala pong pinagbago yung weight niya for the past 3 to 6 months. So, na-mention niya po is around naglalaro lang sa 115 to 116 pounds. So, if kinonvert po natin siya sa kilogram, around 52 kilogram. And yung height po is 4'11". So, in short po, yung BMI niya is measured around 23.9. So, that indicates that the patient is in normal weight. And then, nabanggit niya rin po na yung mga nutrients na kinakain niya. And hindi rin po siya... Miss Cabral, we have heard about that. Narinig namin lahat yung sinasabi ng pasyente mo. So you do not have to mention that. Kaya nga tayo nanood ng video no? Okay, so what you summarize your findings, your conclusions, and interpretation of your findings. Summarize. Okay. So, first punta po muna tayo dun sa MUST tool. Meron po dito yung mga scoring ng patient. So, since yung BMI po ni patient is... Kita mo sa amin. Nasaan siya? Nasaan yung ano mo? Okay. Nasaan? Pepresent ko. Kita po ba? Ayan po. So, ito po yung SGA form, yung Subjective Global Assessment Form. Since dito po, sinabi ni patient na wala pong nag-iba sa nutrients, so therefore, ang chinek po natin dito is no change. And adequate yung nutrient intake niya in the past 2 weeks. And then, in terms of weight po, maintain po yung weight niya. So, wala pong nangyaring weight loss. And then, sa symptoms naman po, hindi... Anong weight loss? Anong weight loss? Ay, weight change po. Ano? Apo. Weight loss. Bali na-maintain po yung weight niya. And then po, sa symptoms po, hindi rin po... Okay, how did you, Miss Cabral, how did you assess the weight? In-assess ko po siya by asking po kung ano po yung... By asking? So, by asking ba? Is it reliable? Kasi po wala pong weighing scale. So, bakit wala kang weighing scale? Nag-a-assess ka.
Wala kang weighing scale. You did not even, you ask for the height. Hindi yan ina-ask. Lahat ng function na yan, hindi yan hindi yan tinatanong. Hindi yan tinatanong. Puro kayo interview. What did you learn from the interview? Reliable ba ang interview lang? What about the functional assessment? Paano mo? At tanong ka lang ng tanong. Wala po ba kayong pagsusuka? Wala po ba kayong puro tanong. Paano ang communication ninyo with your client? Kung puro tanong ng gano'n, para ka lang nagsa-survey dyan. Wala kayong communication skills. Hindi basta tanong lang ng tanong ang tamang assessment. It is composed of observation, interviewing, pwede ka pang gumamit ng 4 methods which is the IPPA. Bakit kayo ay ayan, may physical examination, puro lang kayo tanong. Kaya nga meron yan functional capacity, meron din kayong tanong lang ng tanong. Bakit pa kayo nag-a-assess as a nurse kung tanong lang kayo ng tanong? Ganun lang ba ang ginagawa natin, ang assessment? Ms. Cabral? Hindi po, ma'am. Para lang kayo nagche-checklist. Pinasagutan nyo na lang sana sa pasyente, hindi na kayo nagtanong. Para hindi kayo nahirapan. Para hindi kayo nag-effort. Palagay niyo po ba wala kayong weight loss na nangyari? Maintindihan ba ng pasyente yon? Dapat winay mo. Tapos sinabi mo, kung natatandaan niya, pag na-weigh mo ngayon, natatandaan ba niya yung dati niyang weight? Kaya ka makakapag-compare. Pag sinabi ng pasyente na, parang wala naman, paano naging reliable yun? Parang hindi naman, parang hindi, parang wala. Tapos nagko-conclude agad kayo. Wala, lahat yan. Pati yung meron po ba kayong naranasang signs and symptoms or symptoms? Paano maintindihan ng pasyente yon? Kayo, nakikipag-usap kayo sa pasyente using your communication skills. Hindi lang basta tanong ng ganun. Na para ka lang nag-checklist. Nakikipag-usap kayo, nakwento ang pasyente sa inyo. O anong natutunan mo dyan? Dapat na-assess nyo rin ang kanilang mga food preferences, ang kanilang dietary history, ang kanilang intake. Kung nag-a-assess tayo ng nutritional status. Diba tinanong nila yan? Nabawasan po ba ang inyong body fat? Nabawasan po ba ang muscle mass nyo? Wala po ba kayong pamamanas? Nag-check ba kayo? Di ba hindi? Tanong lang ng tanong. Ayan, PE. Tapos siyempre may i-conclude maagad. Sa tanong pa lang, kanina pag-start mo pa lang, may conclusion na agad kami kung anong nutritional status ng pasyente mo. Ang assignment, pinag-iisipan yan. Ang video, ginagawa ninyo yan, hindi basta lang kayo makagawa. Nag-video ako ganito, 3 minuto. Basta lang maka-video. Basta lang may ginawa. Next na. Ma'am Jo, may sasabihin ka ba? Ako na lang na ako ang nagsasalita? Okay. Miss Cabral, anong ginamit mo ng mga mga pang-assess sa pasyente mo? Sa client mo? Yung sa physical assessment po. Oo, kasi meron kang survey questionnaire, di ba? Para masabi mo na yun, merong ang changes o ano man. Ma'am, bali dito po ako nag-base. Ano yan? Sa SGA form po, yung guidance nila for body composition. Okay. May ginamit ka na mga panukat? Wala po, ma'am. At meron kayong paraphernalia, di ba?
So yun yung kahalagahan ng paraphernalia, dapat nagagamit nyo rin sa ganyan, no? Yes po. So ano yung pinaka-problema nung pasyente mo na ano mo, na ano mo, nakita mo, na-assess mo? Yung main problem po ng patient ko is nagiging mabilis po siya mapagod. And kapag po gumagawa siya ng mga household chores and other tasks po. Yung yung pagkapagod ng pasyente mo doing the household chores, naobserbahan mo ba 'yon? Yes po, ma'am, sa likod. Nakita mo? Nasaan na istorya mo noon? Pero tama naman yan, subjective. Subjective global assessment. Yan ay guide yan. Pero, hindi lang yan lahat ay subjective. Hindi lahat lang ng sinasabi ng pasyente. Paano niyo maa-assess ang pasyente kung puro lang tanong? Nakakapagwalis po ba kayo? Nakakapag kahit yung mga muscle mass na yan, you should have measured the muscle mass para meron silang comparison. Kung talagang payat ba siya dati or or nagma-muscle wasting. Paano niyo yan? Bali wala lang, tanong lang kayo ng tanong. Porque subjective global assessment. Pag sinabi natin kasing subjective global assessment, subjective sa point of view ng nurse at saka subjective din sa point of view ng pasyente. Pero ikaw as the one assessing, siyempre lahat ng findings mo is subjective. Subjective sa nurse. Kung maanong na-measure mo, yun ang findings mo. Nakaibang references. Ms. Cabral. Okay, so lahat ng kailangan ng refinement at saka improvement ang video nila gagawin, uulitin. That will be the basis of your next assignment. Paano kayo makakapag-base ng assignment nyo na susunod kung ang basis nyo naman ay basta nyo na lang ginawa, hindi sila reliable? Ms. Cabral. Next. Ako na. Wala pala si Mangawang kanina. Ako na, ma'am. Ako na, ma'am Jo. Sige po. Okay. So, next from group A. Next from group A. Cardenas. Wait lang po, ma'am. Share ko lang. Good morning po, ma'am. I am Serena, a student nurse from Emilio Aguinaldo College. So ngayon, magkakondak po ko ng assessment, which is what we call the subjective global assessment, pati po yung malnutrition universal scale po. So ano po pangalan nyo? Carmina Santa Rosa. Ilang taon na po kayo? 62. 60 po. Okay po. So check ko po muna yung vital signs nyo.
over 80 po. Tapos 75 po naman. Check naman po natin yung weight and height. Alam niyo po ba kung ano po yung height niya? 5'4". 5'4". Eh yung weight po niya last time, alam niyo pa po ba? 63. Check po natin yung tingnan. Straight lang po naman. Wala po. Ganun pa din naman po yung ito. So, ngayon, magkakonduct na po tayo sa pag-i-interview ko po sa inyo. So, pakisagot na lang po, ang base po sa mga na-experience nito. Andiyo, present daw si Daryl. So, doon naman po sa nutrient intake nyo, meron po bang pagbabago sa pagkain mo po? Daryl Mercado, Or ganun pa ma'am. din po, adequate pa din po yung mga Okay po. kinakain nyo? Hindi naman po nababawasan. Walang nabago. Wala naman po nabago. So, nutrient intake nyo naman po in the past 2 weeks. Ganun pa din po ba? May nabago po ba? Wala po bang nabago? Like, inadequate po ba siya or adequate pa rin? Walang nabago. So, dun po sa sinabi nyo kanina, yung usual weight nyo is 63, tapos nag-check ulit tayo ng weight nyo ngayon, ganun pa din po, 63. So, sa tingin nyo po ba, nagbago po ba yung weight nyo for the past 2 weeks? No change po ba? Increase po or decrease? No change. So, dito po, sa pagkain nyo naman po, yung mga symptoms po na nararamdaman or nararanasan mo habang kumakain kayo. Pakisabi na lang po kung nararanasan mo siya or hindi. So, nakakaranas po ba kayo ng pain habang nakain kayo? Hindi. Nasusuka po ba kayo? Nahihilo? Nahihirapan lumunok pag kumakain? Hindi naman. Dinadayariya naman po ba kayo kapag after kumakain kayo? Hindi. Dental problems po, nasakit po bang ngipin kapag may kinakain na malamig or kung ano mang pagkain po na kinakain? Hindi naman. Hindi naman. Nararamdaman niyo po or nararanasan niyo po ba na feeling niyo po busog agad kayo kapag kakakain na lang ganun? Hindi. Hindi Feeling, naman. okay. Constipated po? Hindi naman. So, wala naman pong symptoms na nangyayari na gano'n sa inyo sa mga nasabi ko for the past 2 weeks? Wala naman. Wala naman po. So, dito naman po sa next natin is the functional capacity. So, dito po, sinabi natin functional capacity, yung nakakagalaw po ba kayo ng maayos gano'n? Nakakagalaw naman po ng maayos, wala naman po masakit sa inyo? Wala naman. Wala naman po. For the past 2 weeks po, wala naman po, kapag po nag-perform kayo ng certain activities, wala naman po masakit sa inyo. Nasakit ang tuhod, nasakit ang paa, ang braso. Wala naman. Wala naman po. So, for the past 2 weeks, ganun pa din po ba? Wala naman po ba? So, next po, magpo-conduct naman po tayo ng physical examination. So, kulang po tayo ng sticker. Check ko lang po yung under eye.
Baka naman po yung sa clavicle area. Sa likod naman po. Straight lang po. Ayan po. Shoulder naman po. Straight lang din po. Likod po. Sa arms naman po. Kabila po. Sa lower extremities naman po. So, next po, ititin ko naman po yung inyong braso or kamay po pati yung lower extremities kung may presence po ng edema. And ascites po. So, as I can see, wala naman pong presence of edema or ascites. Kabila po. Sa lower extremities naman po. Ay, sa baba po naman. Sa baba po. Ayan na po. So, ma'am, tapos na po tayo sa assessment natin. So, nakamlaka na po yung physical examination po natin. Checking of the under eye, the triceps, and pati pa po yung iba kong ginawa. So, update na lang po namin kayo for the results po. Kukontakin na lang po namin kayo kapag ako. Thank you po. Thank you. Miss Cardenas. Miss Cardenas, asan yung ano mo, summary, yung findings mo, nasaan? Before we comment on your video, Miss Sarina Joy Cardenas, present mo. Dali, at gabi na. Nasaan na siya? Kakatawad maligo. Na? Hindi nga ako nakapag-exercise eh. Alin? Peanut butter? Peanut butter yan. Kinain lang ni Gabin eh. Kung sabihin kay Gabin at maano yun na may langgam ang kinain niya. Kinain ni Gabin. Ay, ba't di ko nakita? Just summarize, Miss ano, pakita mo lang and then summarize. Hindi mo babasahin lahat yan. Wala na kaming time. Sana lang lang. Sa interpretation. So, nung inassess ko po yung patient gamit po yung subjective global assessment. So, tinanong ko po siya sa mga, base po dun sa mga na-experience niya, like, wala, nung inassess ko po siya. Okay yun. We saw that. We heard that in the video. From your video. Ano yun na, yung interpretation mo talaga. All the interpretation should be in your own words. Hindi kinokopya.
Tsaka hindi niyo ulit hindi niyo na i-narrate yung nasa video. Yun na lang ano, findings and interpretation ninyo. So, ayun nga po, nung ginawa ko po yung assessment ko sa patient ko. So, wala naman pong problems or wala pong pagbabago doon po sa mga ginawa ko pong assessment po sa kanya. Kasi po, nung chinek ko po yung weight niya, as you can see din po doon sa video, inas ko po siya kung ano po yung weight niya before. Tapos, yung current weight niya po, na chinek ko po, which is also 63 kilograms pa din po. Tapos po, doon naman po sa assessment po na ginawa ko sa kanya kung saan po yung chinek ko yung under ng eyes niya, yung triceps niya po, yung ribs, yung muscle waist, pati po sa fluid retention. So, lahat naman po ay nag-undergo or nag-underlay po sa normal range naman po kasi wala po akong nakikitang problems po as I continue po with the assessment po. So, your conclusion, walang problema ang pasyente mo? Yes po, ma'am. Okay. Walang problema. So, kawawa ka naman. Wala kang nakita. Anyway, Ma'am Jo, Ma'am Jo, mag-comment ka muna. Okay. Yung anong edad na nung pasyente mo? Hello? Miss 62 po. Cardenas. Okay, 62. Hindi ba siya nagsasalamin? Nakasalamin po siya. So ano yung napansin mo na o narinig mo sa kanya na problema niya? Kasi na yan, may edad na yan eh. Kung siya is kung sinasabi mo na wala kang problema, so bilang may edad na, meron yan. Okay, maaaring hindi mo lang siya naitanong. Assess ng gusto. Oo. Hindi na-assess ng gusto. Oo, hindi mo. Bukod doon po sa assessment po, nung nagtanong ako na wala naman daw po siyang nararamdaman. Since nakakasama ko po kasi siya sa bahay, siguro po ang mapapansin ko po doon, may mga times po na nananakit yung braso niya kapag lumalamig po. Pero ngayon po kasi hindi na po siya madalas na nangyayari. Kaya po siguro nag-conclude din siya na wala po siyang nararamdaman na ganong symptoms po. Ano mo naman kasi matatanda, ayaw din nila na, malalaman nung kagaya mo. May mga yon na kailangan malaman mo na masabi niya sa iyo at ano ang magandang mo doon, magiging kumbaga para malesen. Oo, para malesen. Talagang nararamdaman yun ng mga may edad na. So may mga, yung aspeto na yan, lahat ng aspeto, kung matanda na yan, physically, okay? About mentally, socially, ang dami, marami yan, mga may edad na. Hindi lang, alam mo, aspect. Oo, hindi lang nila ino-open yan, maaari siguro ayaw nilang mag-alala ka, pero sa kanila mismo. So dapat yun na ang dapat ang malaman mo. Yung para hindi siya para malaman niya na yung inyong concern parang ganyan sa kanya na nakikita niyo pala. No, ma-appreciate niya yung mga ganong sitwasyon. Oo. Okay. Oo, nakita ko yung ginawa mo, okay, no, na kinuhanan mo siya ng vital sign, okay, no? Siyempre, mo din yun. Kumusta naman ang kanyang blood pressure? Normal naman po yung blood pressure. Wala siyang maintenance, mga iniinom na gamot? Meron po siyang iniinom. Ano yung gamot na yun? Para saan? Ano po, diabetic po kasi yung nanay ko. Diabetic yun. Marami palang dapat na diabetic, hindi mo naman minention yun. Sabi mo, wala. Puro ka walang problema. Problem yun, na hindi natin nakikita. Mamaya may maaaring mangyari pag mga ganyan sitwasyon. Okay? Hindi siya nagmo-monitor. Sabi mo, diabetic. Mga et cetera. Okay. So, everyone. Meron pala siyang Meron pala siyang diabetes. Oo. Hindi mo sinasabi. Sabi mo wala.
Sabi mo Oo. normal, wala Ano? lahat. Ano ba Oo. yan? Ang pag-a-assess na ganyan. Nasa risk yan. Oo, Mag-iiba nga ang interpretation kasi. Mag-iiba Okay, sige. interpretation nila. Mag-iiba interpretation ninyo. Pag may sakit ang pasyente nyo, mag-iiba rin ang diet niyan. Miss Cardenas, open your camera. Okay. So to everyone, when you present your assignment, you should have an introduction. Wala man lang, basta na lang pumasok ang video, wala man lang introduction. Tama naman sabi ni Ma'am, vital signs. Tama, di ba? Unless that your client is having a history of hypertension, saka ka lang mag-vital signs. Kasi ang nahanap natin dito is nutritional assessment. But, of course, the BP is an indication of if there is something, if the client is having hypertension, that is a lifestyle disease din yun, di ba? Apart from it being a genetically hereditary disease. Ayun din, okay? But if you are going to do something to your client, always state the purpose of what you are going to do or you are going to perform. Hila dito, hila doon. Miss Cardenas, open your camera. Ma'am, ayaw po mabuksan. Hila, hawak. Hawak dito, hawak doon ang pasyente. Titingnan ko naman yung ganito nyo, yung ganyan nyo, yung ganyan. Para saan? At titingnan mo. Pag ako yung pasyente mo at sabi mo na basta mo nihila yung kamay at pipisil-pisilin mo without knowing why you are doing that, baka masampal ka ng pasyente pag ganun. Miss Cardenas, kahit na pa yan, that do not be very comfortable that your client is your relative kasi you should be doing the right procedure or doing the right protocol when you are assessing a client, kahit sino pa siya. Now, yung weight and height, mineasure mo ba yung weight and height? Tapos sabi mo walang pagbabago. Tapos, lahat ng question nyo should have a follow-up question. Sabi mo, ang nutrient intake nyo po ba ay parehas pa rin? Paano malalaman ng pasyente ang nutrient intake, Miss Cardenas? Ha? Maintindihan mo ba kung ikaw ang tinanong, ang nutrient intake mo ba ay may pagbabago in 2 months? Miss Cardenas, nandiyan ka pa ba? Nandito pa po. O paano ang tanong? Ang nutrient intake niyo po ba ay may pagbabago? Ano ang nutrient intake? How do you define nutrient intake and how do you expect that your client will understand the word nutrient intake? Miss Cardenas, ang nutrient intake niyo po ba ay may pagbabago? Nakakagawa po ba kayo ng certain activities? You have to be specific. Miss Cardenas, Yes, and po, lahat kayo. Tapos, weight, functional capacity should be observed, the weight and the height should be measured, accurately. Tapos, PE. Ngayon po naman, ako ay magaganito. Ngayon po naman, ako ay magpi-physical exam. Tama ba yon? At saka dun sa PE mo, kahawak ka dito, kapa ka ng kapa, without informing the client. Ano ba hinahanap mo, Miss Cardenas, sa pasyente mo? At kapa ka ng kapa, wala ka namang sinabi sa kanya kung anong tinitingnan mo. Tapos may follow-up questions, wala kayong follow-up questions. Okay. Kaya ang pasyente mo, sabi nga rin ng Jo, normal. Sabi mo, walang problema. But it turned out na your client is having diabetes. Miss So kung may diabetes ang client mo, in your SGA tool and MAS tool, what will be your interpretation? Cardenas.
Bali, i-add ko po dun sa interpretation po na meron pong history yung, may diabetes po yung patient po. O saan yan pupunta? Sa iyong subjective global assessment. At saka sa mass tool. Ano interpretation mo doon? Diba may mga interpretation yon. Tapos may intervention after. Nasaan siya doon, Miss Cardenas? Wait lang po, ma'am. Ay, bakit wait? Dapat yan, assignment nyo. Dapat alam nyo. Alam nyo na ginagabi na tayo dito sa subject na ito eh. Hindi pa rin kayo nagpre-prepare ng gusto. Hindi kami pwede mag-wait. Kailangan habang ina-assess mo ang client mo, nakakabuo ka na ng ng interpretation. Mag-start ka pa lang, dapat alam mo na magiging interpretation mo. Hindi ka magpapahintay. Ngayon ka lang mag-i-interpret ng findings mo. Wala ka naman sa harap na ng pasyente mo. Matapos ka na ng assessment. Paano ka pa mag-i-interpret? Dapat beforehand, naka-interpret kayo. Open your camera, lahat kayo. Para lang kayo naglalaro pag may assignment kayo. Open your camera, lahat. Para lang kayo naglalaro pagka may assignment kayo. Hindi nyo ginagawa ng tama at maayos. Miss Kayobit, kung gusto mo na matulog, matulog ka na. Kayobit. O, patulugin nyo yun si Kayobit, pikit na. Lipatin na sa kama. O, mano, Miss Cardenas. Lahat yan, uulitin nyo ng tamang assessment. Hindi lang yan tanong ng tanong, kundi observation and measurement and physical exam. You should have a thorough assessment so that you can plan for your intervention. Hindi pwede magplano ka ng intervention. Tulad niyan, Ms. Cardenas, sabi mo normal ang pasyente mo, walang sakit, di ba? Now, if we ask you to prepare a meal for your client or a menu plan, ang lalabas lang na meal doon for an elderly na walang health condition. Miss paano paano pag yun ay mo na, you're going to implement the intervention or your plan. Di mali. Tama ba yun, class? Di ba mali? Bibigyan mo siya ng diet nang walang restrictions? Ms. Cardenas? Kakiri-kiri ni. Ms. Cardenas, tulog ka na ba? Yes po. Hindi po, ma'am, gising po. Gising ka pala eh, di sumagot ka. Ms. Cardenas? Yes po, ma'am. O kanina pa ako nagsasalita. Wala ka namang sinasabi dyan. Doon po siya sa SGA rating po. Kung well-nourished, normal po. Since meron nga po siyang diabetes, so hindi po siya mapupunta po doon sa well-nourished or normal. Hindi ganun yun. Ibig sabihin ng well-nourished, tama ang nutrients na tinatanggap niya, whether they are sick or not. Depende sa kanilang diet. Hindi mo masasabi na bakit ba itsura ng pasyente mo? Undernourished ba siya? Hindi siya well-nourished? Although she is having diabetes? Lahat ba na may sakit, hindi na pwede maging well-nourished? If they are following the dietary restrictions, tama ang kanilang height and weight, and they are receiving a balanced diet. Ms. Cardenas. Okay, so sa Group A, sino pa ang Group B? Group A si Cardenas. Last. Cardenas. So I would like to call from Group B. Di maano. Andiyan ba si Mr. Dimaano?
Bakit sabi niya present siya, nasa biyahe? Ay kung nasa biyahe si Mr. Dimaano, paano pa siya makaka-attend? Ay 7:16 na. Dimaano. Okay, so Dimaano will be absent. Next will be Miss Kabatingan. Kabatingan. Wala si Kabatingan? Nasaan si Kabatingan? Group A, nasaan si Group B, nasaan si Kabatingan? Kanina nandyan, ngayon wala. Okay, let us have Miss Mr. Madi. Madi. Wait lang po. Wala din? Nakakakain naman po ng maayos. Gaano karami po ang nakakain sa isang araw? Ilang beses? 3 beses. Ano po ang kinakain sa isang araw? Ulam. Tulad na Gulay. Butas. Kanin. Isda. Kami. kukunin po ang kanyang weight. Ano po ang weight niyo last week? May sound ba yun, Mr. Madi? Napakahina. Hindi marinig. Saglit lang po, i-test. Kukunin po ang Teka lang po, nagka-problem po.
ilang taon na po? 16. May pagbabago po ba sa kinakain mo? Meron. Nakakakain naman po ng maayos. Gaano karami po ang nakakain sa isang araw? Ilang beses? 3 beses. Ano po ang kinakain sa isang araw? Ulam. Tulad Kanin. na Gulay. Butas. Kanin. Isda. Dami. kukunin po ang kanyang Rinig po ba? Rinig ba, guys? Hindi. Okay, okay. Sorry. Wait, ano po ang weight niyo last week? O dati pa? 68. Kukunin po ang inyong weight. $59. May pagpayat po ba noong 6 months pa? Meron. Nabawasan ng timbang? Dalawang kilo. May sakit ba kapag kumakain? Wala. Hindi nakakain? Nakakain. Pagsusuka? Wala. Pagkahilo? Wala po. Pagtatae? Wala po. Dental problems? Wala. Laging nabubusog? Agad? Hindi. Constipation? Hindi. Wala. Nahihirapan maglakad o lagi napapagod? Hindi.
Anong gusto niya? Daryl, parang ano ka, may balbas ka. Daryl. Mayat po ba kayo ng Yes. sa hindi plano o ang plano? Maya pa lang po magdaan. Plano. Nagkasakit po ba kayo? Hindi nakakain ng maayos no 5 days? O hindi pa? I-explain ko po pa yung interpretation. Aba, ewan ko sa'yo. Ano? Hindi mo explain? Kaya wala naman kami natutunan doon sa ginawa mo. Bale, since hindi po So, dito po, patient ko po si Edna Baleros. So, 60 years old na po siya. So, naman daw po siyang change. Sabi po niya, Okay, just summarize. Summarize mo lang yun nandiyan. Okay. And your conclusion. So that we will know if you can make a meal plan that is fitted or suited to the condition of your client. Okay. So, wala naman daw po siya. Any changes po between sa weight po, nag-increase lang. Sa symptoms po, wala naman po. Sa functional capacity, wala naman. Metabolic requirement, wala naman po. Well-nourished po siya, pero may obesity. May obesity 1 po siya, ayon po sa ng BMI kanina, So, dito po, sa subcutaneous, normal naman po siya, or bukod lang po sa kanya, bags and yung sinus muscle between the thumb, pahat. Yung edema po, nag-assess po, pero yung aside po, so, ganun din po sa muscle. So, ayon po sa BMI, yung score na 1, and sabihin po nun, 0 po siya, wala po siyang weight loss, 3 to 6 months, so 0 din po, at wala po siya, wala po ng sperm nun, meron po siyang low race, sinarapit lang po yung scale niya. So, yung interpretation ko po, sinan natin to. So, dito po sa activity, we used to assess their malnutrition status. The first one is malnutrition universal, and the second one is SGP, global assessment. So, the subjective global assessment is the medical history with the patient, old woman, and has adequate intake of food such as meat, vegetable, and more. The patient also reported increase in weight and has a BMI of 31, which indicates obesity 1. There are no other symptoms or problems that she reported. She has no functional change for 2 weeks, and she also has no loss of fat, muscle mass, and so in the second assessment, I performed a physical examination and found out that she has no normal subcutaneous fat, muscle wasting, but her muscle at the hand is slightly depressed. So although the patient is geriatric person, she still has antibody by taking an adequate amount of nutrients. So this indicates that not all geriatric patients have big bodies, and this activity is done to prevent misinformation or stereotyping of old persons. So and their nutrition. So in the second assessment, the muscle is composed of 3 parts: BMI, weight loss, and acute disease effect. So in my assessment, the patient has 69.8 and a 59-inch height, or 1.5 meters, which results in a score of 31. So scores po nun is 0,
And the second part, she reports no weight loss in the past 3 to 6 months. And the patient also reports no illness and no nutritional intake changes for 5 days. So after computing, meron po tayong 0, which indicates a low risk. So although she is old po, she have a low risk score due to her proper diet and daily exercise, as she stated po. Ma'am Jo, kanina pa ako tawag ng tawag, hindi pala ako naka-open na microphone. Hello. Nakakain na ako eh. Ay, hello. Si Madi, no? Madi, hello, Madi. Yes po, ma'am. Oo. Tanong ko lang, ang nagte-take ba siya ng medication? Yung subject po, wala po siyang maintenance. Kahit anong gamot, wala siyang tinitake? Wala po, ma'am. Anong edad niya na ngayon? 60 po siya, ma'am. Ang birthday po niya is November 1. Okay. So anong napansin mo sa kanya na noon at saka ngayon na medyo may kaibahan? Ang difference lang po niya, ma'am, is wala lang po siya sa SGA tool, pero yung skin integrity niya po, ma'am, is parang nag-decrease na po. Then, ayon po sa assessment po, ma'am, meron po siyang ito po, yung eye bags niya, ma'am, is hindi na po normal. Meron na po siyang somewhat hollow lip and slightly dark circles po. Then, normal naman po yung mga muscle wasting po niya, such as yung temple, clavicle, shoulder, or yung mga quad. So, yung interior muscle between thumb and forefinger po, yun lang po nagkaroon tayo ng mild to moderate na problem po, na meron po siyang depressed po sa part na yun. So, yun po, yung edema po, wala naman po nakita. Then yung assets po, hindi ko po siya nakita kasi may po ng image. Wala naman siyang medyo may weakness, extremity. So far po, ma'am, wala naman po siyang weakness, pero sinasabi niya po, ma'am, na hindi na po siya ganun ka-active katulad po sa prime niya. Active? Ano kayang dahilan? Siguro po, ma'am, due to aging. Ha? Medyo dahil po, ma'am, ata sa aging niya, ma'am, pero hindi po natin sinasabi. So, baka po sa mga vitamin intake na lang po, ma'am. So, parang nahihirapan na po siya mag-process po ng kanyang nutrients. Pero, so far po, ma'am, tinatry niya po i-compensate, ma'am, by joining, Zumba po and exercises. Oo. Yung pagkain na kinakain niya noon, wala ka ba napapansin na medyo may kaibahan noon saka ngayon? Kung gaano kadami noon, ngayon, ano na yung medyo ina-avoid niya? Yes po, may ma'am. Nararamdaman siya, ha? Yes po, ang napansin ko po, ma'am, is hindi na po siya ganun karami kumain, hindi katulad po noon po. Kasi po ngayon, ma'am, chinecheck na po niya, ma'am. So, ano po yung kinakain niya, ma'am? So, more likely po, hindi na po siya nagkakanin. So, puro vegetable, other whitey breads. Oo. Ano po ito? More on vegetable. Pero sa kanya, sa edad niya, ano ba dapat ang nutrient na kakailanganin niya? So, ma'am, ang mga kailangan po niyang nutrient, ma'am, is marami po. Pero ating calcium or yung mga for bone development po, siya po yung parang pinakauna na nasisira po sa ating katawan. Then, other po yung pwede po tayo magbigay po ng, or mag-take po siya ng vitamin or it's medyo lumalabo na. Yun yung hindi niya tinitake. Sabi mo, wala siyang tinitake eh. Ano po, ma'am, tinitake po niya pero minimal amount lang po kasi depende po sa ulam.
Yun, dapat yung mga gano'n na naaral ninyo, kakailanganin niya, lalo na siya is, senior citizen na, tama? Yes po, ma'am. Oo. Naghihina na rin yung metabolism niya at ano pa yung mga dapat na iiwasan niya. No? Gaya niya, medyo maedad na. Pero nakita ko sa kanya, medyo siya, hindi medyo siya, medyo may yung tawag dito, yung kanyang strength, no? Medyo ayos naman. Okay? Yes po. Okay. Pero sabi mo, medyo nakakaramdam na siya ng din. Yes po. Oo, yun. No? Medyo mo yun na siya. Siyempre, yung kanyang safety, yun, nagkakaedad na rin. May iwasan na yung, alam naman, pag nagkakaedad na, yung nagiging na ang mga bones, no? Okay? Tapos siya sa kinakain niya, dapat meron pa din siyang mga hindi lang vegetable, meron din siyang protein, no? Kasi meron na rin. Wala ka ba may wasting na siya sa muscles? Yan. Ma'am, so far po, medyo normal pa naman po. Pero yung sa may hand lang po, ma'am, medyo depressed na po. Sa ibang aspeto, ano naman ang napansin mo na may problem siya o maaaring magkaroon? So, yun, So, kailangan din natin ng prevention doon. Okay? Yes po, ma'am. Sa gagawin mong mo. Okay, Ma'am Almares. Yung mo kanina, hindi ko sige. Alin? Sige, mamaya. Medyo may choppy-choppy. Sige po. Sige, ma'am. Okay. Okay. So, si Mr. Madi. May nagbago. May nagbabago. Hindi ko na tuloy maintindihan. Naduling na yata ako sa antok. May nagbabago 3 times. Weight last week. Okay. Ang problema sa inyo, wala kayong follow-up question. Okay? Ang communication skills nyo is very poor. Ang pasyente yan eh. Hindi porke kamag-anak mo, lola mo, or tita mo, ay hindi pwede na, hindi pwede ng follow-up. Kwento yan eh. Hindi basta katanong ng tanong. Madi, ganun ka palang magtanong. May pagbabago ba? Anong kinakain? Tapos ang inaobserbahan dyan sa inyo is how you assess, hindi yung findings. Kaya kayo naka-video dahil paano nyo i-conduct ang assessment nyo, kung paano kayo magtanong, hindi yung resulta niyan. Kasi ang resulta, baka mali tayo sa findings natin, di ba? Pero the way you conduct the assessment, yun ang tinitingnan sa video, Mr. Madi, and to the rest, lahat. Kaya lang, kung makikita rin namin kung tama ang interpretation mo according to what you were doing or what you were saying, asking and observing in the video. Tapos, the clinical aspect. Sabi mo kanina wala siyang problema, but you mentioned about obesity, Mr. Madi. Ano ba yung BMI niya? Yes po, ma'am. Obesity 1 po, ma'am. Ayun po sa BMI. Obesity, stage 1 or parang ganon, obese class 1. Diba? Ganon yun eh, obese class 1, Mr. Madi. Pero sabi mo kay Ma'am Jo, wala naman siyang problema. Isn't obesity a problem, Mr. Madi? Risk po siya, ma'am. Problems. Oo. Diba? Siya ay obese. Sabi mo, obese class 1 rather, hindi first class. Obese class 1. Para depending on your, tama naman ang ginawa mong assessment and measurement. Ang hindi lang maganda sa ginagawa mo, you keep on pulling and touching and touching your client without explaining to the client why you are doing so. Tandaan nyo lahat ng pinapa-video nyo, hindi dahil gusto namin mag-video kayo. Kasi dapat ito dapat ito assessment talaga. Actual, wala naman tayong matanda. Nadadalhin sa school, hindi naman sila pwedeng pumunta sa school
Wala rin naman tayong home for the aged na we will spend 3 hours a week there. Kulang pa yung pagpunta at pag-alis at maraming hindi pumapayag because of the previous na pandemic. Maraming hindi pa rin nagpapadalaw o nagpapapunta. Na tapos sabi mo, so you have to do the assessment through observation, physical examination, and you always have to explain to the client what you are doing para maintindihan ng pasyente. Tapos, sabi mo, may pagbabago ba sa ulam? Sabi ng pasyente. O may pagbabago sabi ng client mo, meron. Pero after that, wala ka nang sinabi. Hindi ka na nagtanong ng pagbabago. Meron. Hindi kayo nagsisensus dito. Hindi kayo nagsisurvey. Nag-a-assess kayo. Sulat. Alam mo ba, mas marami ka pang isinulat kaysa itinanong sa pasyente mo. At saka sulat ng sulat. Mamaya naman pwedeng sulatin yung sinusulat nila. Tapos, sabi mo, muscle wasting niya ay normal. Ang muscle wasting, hindi siya normal. Mr. Madi, hindi mo tatawagin normal pag may muscle wasting. Madi, where are you? Nandiyan ka pa ba? Yes, coach. Ayan, magpakita ka. Sabi mo, ang muscle wasting niya is normal. Hindi normal ang muscle wasting. Mr. Madi, naliligaw ka ng landas. Tapos, ano yung mga intake? May pagbabago ba sa intake? Paano nila malalaman yun? Paano maintindihan yun? Kahit pa sabihin na nurse ang kausap mo, kailangan i-explain mo rin sa client mo kung ano yung ibig mong sabihin. Tapos, puro vegetable, sabi mo. Puro vegetable na nga ang kinakain. Bakit ang pasyente may obesity? Mr. Madi. Tapos, sabi mo, kailangan niya ng some vitamins or minerals or whatever for bone development. Hindi na po nade-develop ang kanyang bone. Mr. Madi, di ba sinabi ko na yun sa inyo? Yung inyong deposit ng calcium. Di ba natatandaan ang sinasabi ko? At actually, ang daming sulat din eh. Ay, hindi ko na maintindihan ang aking sulat. Sa dami ng aking comment. So, clinical, ha? Clinical, Mr. Madi, ang inyong tapos kung nakakagalaw, nakakakilos, tama naman nakikita mo. Pero, for the sake of assessment, dapat in-assess nyo rin yung kanilang functional capacity. Mr. Madi, hindi yung nakakalakad pa po ba kayo, nakakatayo. Hindi ganun. Ina-assess yan. Para saan at nag-a-assess tayo? Para lang mag-conclude? Hindi. Kasi pag mali ang assessment natin, mali rin ang conclusion natin, mali rin ang findings, mali rin ang intervention na gagawin natin. Ha? Binibigyan kayo ng activity class, hindi para lang may ma-submit kayo. Bakit naman ako magpapabideo? Ang hirap yata magganito, di ba? Pwede naman assignment na lang, tapos lalagyan ko na lang ng points. Hindi ganun. Para matuto kayo kung paano kayo mag-assess. Lahat ng assessment, you have to improve. Sasubmit niyo ulit ang inyong assessment. Hindi pwede na bibigyan kayo ng grade. Bigay lang kami ng bigay ng grade. Consider na lang ng grade. Hindi naman pwedeng ganun. Hindi din, pwede ako magbigay ng 100 dyan. Diba? Pwede pang 200 kung gusto niyo. Hindi lang pwede ang 200. Pero, paano naman kayo? Ako'y tagabigay ng grade. Kayo ang tagagawa ng grade nyo. Ang importante sa atin, palagi kong sinasabi, hindi ko alam, para na nga akong madre ka sa sermon. Ang importante sa atin, ma-appreciate natin ang ginagawa natin at matutunan natin ang ginagawa natin, Mr. Madi. And for the rest, lahat kayo. Dapat, kung meron kayo assignment, excited ako, gagawin ko to, sana may matutunan ako. Pag istorya mo sa amin, marami ka natututunan. Hindi yung nakatapos, tapos na ako, maisubmit na nga sa bruhang ma'am. Bibigyan ako ng points nun, kahit ganito lang ang ginawa ko. Hindi ganun yun, class. Hindi rin naman tayo we are not aiming to be perfect or to be excellent for that matter. Dapat lang maganda yung ginawa natin. Tama ang ginawa natin. Ulit-ulit ako ng sermon. Dapat tama. Lagi sa ginagawa natin, dapat tama.
Kanino ba yun? Para akong politiko. Ano? Dapat tama lagi. Hindi shortcut. Pag naging nurse ka, ma-appreciate mo yung sinasabi ko. Kasi ikaw na lang, pasyente lang ang kasama mo. Pag hindi mo na-assess ng maayos at hindi ka nakapag-communicate ng maayos, magkakaroon ng miscommunication. Nandiyan pa ba kayo? Yes. So do it. I-refine, modify, or whatever ang through through interview, through physical and functional assessment. Hindi kay Gordon ha, dito lang. Kasi 'di ba yung mga collarbone, tiningnan nyo, basta lang kinapa. Si Maddie pa nakipag-eye contact. Anong tiningnan mo sa mata ng pasyente mo? Basta mo nalang tiningnan na nakatitig ka sa pasyente mo, parehas kayo nagtitigan. Para saan yun? Tapos sinasabi nyo, ay Lola, titingnan ko naman ang inyong muscle dito sa inyong kamay. Tingnan ko nga ang muscle nyo, uy. Firm pa pala ang muscle nyo, firm. O hindi na firm, nagwa-muscle wasting na normal doon sa physiologic findings unless meron siyang diabetes. Hello? Ganun na nag-a-assess. O ngayon po ay kayo ay 65 kilos. Natatandaan niyo po ba nung nakaraan? Unahin niyo muna yung ngayon, hindi tatanungin nung po dati, hindi. O anyway, tingnan po natin ang timbang niyo. Ay, 65. 65 po ang timbang niyo. Noong po mga nakaraang dati na po bang 65 kung natatandaan niyo? Ay naku, lumaki ako ng malaki. Kaya nga obese, 'di ba? O lumiit ako. Ano kayang problema? Saka mo sisimulan. Ay medyo nabawasan pa lang inyong weight, 'di ba? Ano po bang mga kinakain niyo? Yun, ano po ba ang ano po ba, kaya ilang beses po kayo saka niyo umpisahan yun. Hindi yung hindi yung hindi yung para kayo nakikipag-assess na naman sa mental hospital, paiba-iba ang focus. Fokusan, huwag kayong magmadali. Huwag kayong magmadali dahil ang buong video pinapanood ko 'yan. Hindi ko 'yan hindi ko 'yan sine-shortcut. Pinapanood kaya nga gusto nating panoorin natin dito lahat tayo makapanood. So that we can learn from each other. Hindi yan porke nag-submit ka may video siya, 30%, uy bigyan ko nga ng 28. Yan, inaano ko yan, gine-grade namin yan. So ang mga video nyo kanina, sad to say, nasa 15 lang lahat. Gusto nyo ba yun? Okay naman ang grade nyo. Napakaraming line of 7. Hindi naman dapat dahil this care of older person is this is one of the easiest subjects that I have taught. Para sa nutrition. Nutrition, ito, care of older person. Yun. Hindi katulad ng mga psych na mahirap. Dapat ang grade nyo dito 85 to 90. Hindi 70 plus, hindi 77. Meron pa nga 70 eh. Okay? Ayan, ako ma'am. Mag-sermon na lang ako. Please, improve. And after that, after you have improved and have presented your assignment, then I will give you another assignment. Meron dapat yan na plan after you have presented or after you have submitted parang sabihin na natin na correct or correctly made or correctly done, appropriately done video recording of your assignment. Hello. Kasi naano ko dito dati, nag-video sila 15 minutes, 20 minutes. Pinakamababa ang 8 minutes. Kayo puro 3 minutes ang video. Kasi hindi nga comprehensive. Okay, magpakita muna kayo para
so that we can sleep. We can go to sleep. Mag-usap tayo, Ma'am Jo, ha? Okay po. Okay po. Okay na, class? Lahat nag-improve. Madi. Si Mangawang Zero, ha? Saka si Kabatingan. Cardenas, Madi, Cabral. Sino pa nag-present? Ba't wala na akong wala na akong tao, wala na akong nakikita rito. Si Mangawang, si Cardenas, Cardenas, Cabral, Madi, yung iba wala, hindi nakatapos. At saka, yung Mr. Madi, sabi mo may muscle wasting is normal. Yung pwede din naman kayong check the muscle wasting kasi dito yung nakikita lagi sa sa braso, sa taas. So you could have used the MUWAC or you could have measured the mid-upper arm circumference. Di ba may comparison doon sa baba? Kung ano ang normal ng MUAC? Kaya lang natin masasabi na meron siyang muscle wasting. Makikita mo yan dito sa may braso, sa taas, yung mid-upper arm circumference. At pag mineasure mo yon, actually sa ibang bansa, lalo na sa Africa at saka sa Africa na maraming malnourished children, ang nila talaga, ang indicator nila is the mid-upper arm circumference. Yun talaga ang indication nila ng malnutrition. Hindi yung sinasabi natin na BMI. Ha? So you may also measure, kung nakita mo, para nakalaylay naman na yung laman dito, then you can very well measure the MUAC. Okay? Kaya nga nandun yun eh. Tingnan nyo naman, yung pinapagawa sa inyo, basahin nyo mabuti yung SGA, unawain nyo, puro lang kayo tanong, hawak yung SGA, wala po pang bagbabago, walang ganito. Di ganun, may storya kayo sa pasyente nyo, makikwento kayo. Dapat spontaneous ang tanong nyo. Check lang, wala po bang ganito? Check, wala po bang ganito? Check. Ngayon, anong conclusion natin? Wala, we cannot find out. Katulad nung kanina, may diabetes pala, sinasabi niya na normal. Tulad nitong kay Madi, sinasabi niya na walang problema, pero may obesity class 1. Kasi pag nagplano kayo ng diet, pag pinlanuhan yung normal, meron pala silang health conditions, ay di lalo tayong mapapasama. Naintindihan niyo ba yon? Pag nagplano kayo ng diet, ikukwento nyo, sasabihin nyo, ito po ang diet na tama sa inyo, ganito po, 2 basong ganito, ganyan. Mali pala. O di lalo natin papatayin ng, we will put our patient, we will place our client in jeopardy. Lalo makakasama sa client natin yon. Naku, sana naman may maintindihan nyo naman kami. 4th year naman na kayo. Sana naman maintindihan nyo kami na hindi yan basta ginagawa. Hindi, lahat tayo nag-exert ng effort. Pag nag-exert ng effort, marami tayong matututunan. Wala eh. Basta lang may assignment, di pwede yun. Sige, pag ginagawa nyo yan lagi, ang baba ko pa namang magbigay ng grade. Parehas kami ni Ma'am Jo. So, you give your best. Hindi yung basta na, assignment ka na. Oo. Ano nilagay mo? Ganito nilagay ko. Okay na yan kay ma'am. Bibigyan ka na yan ng 5 points. Diba? Kasi maawain sa points. Napasayang mo na ako. Huwag naman tayo mabuhay sa points na binibigay ng extra. Oh, diba? Alam niyo ba? Ang inyong mga grades sa ano ba yan? Sa care of yung maladaptive. Kung ano-anong hila ang ginagawa namin, kung ano-anong plus ang ginagawa namin. Dahil mali rin ang inyong presentation. Mag-effort naman kayo, 4th year na. Tanang effort, nakakapasa ng board exam. Okay. Sige na. Ayusin nyo ang video nyo. I-resubmit nyo ang video nyo tama. Ipakita lahat kung paano assessment ang ginawa nyo. And you have to inform your client what you are going to do. Hindi hila dito, lamas doon, hipo dito. Chichikin ko po ang inyong braso.
titingnan po natin kung meron na po kayong muscle wasting. Ibig sabihin po, ang laman ninyo unti-unting nawawala. Napapalitan na lang po ng laylayan, napapalitan na lang ng hangin. Mamaya ang inyong kamay ay butot balat na lang. O, titingnan ko po ang paano, baka namamanas. Hindi yung ilang baso po ng tubig iniinom nyo. Hanggang doon lang. Okay. May tanong ba? Hello? Yes, Daryl. Ma'am, clarify ko lang po. If yung patient po is overweight, papasok pa rin po siya sa malnourished po. Basta po may muscle wasting. Of course. Tingnan ha. Di ba ang sabi natin dati, ang malnutrition is not only being underweight. Di ba? Basta may imbalance kayo ng nutrients can be considered malnutrition. Okay? Hello, imbalance, nutrition. More than the body requirements. Caroline. More than the body requirements. Okay? Yes po. Hello, Mr. Madi. Okay na ba kayo lahat? Yes po. Baguhin nyo. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. At nang para whether you can present it or not sa klase, mapapanood din naman namin yun. Yun nga lang, hindi tayo pwedeng na. May klase din ako. May klase ba kayo bukas sa umaga? Ano oras? 6 po. 6 po, ma'am. Talaga. 6. Talaga naman si kayo. Pagka ganun ay talagang 6 po, ma'am. Sige. Siguro after ng next week, tingnan natin, ha? After ng next week will be 9. Pwede tayo. Pwede tayo ng Sa school kasi yung dinidiscuss mo, magdadala ka lang ng hard copy. Okay. 16 or 23. Pwede tayong pumunta sa school. Ang ko lang naman kasi, nagdadala lang naman kayo ng hard copy, tapos babasahin nyo rin doon. Okay? Okay na. Hello? May tanong ba? Kung wala nang tanong, you may leave. Thank you very much. And improve your video presentation and your overall assignment. Para makapag-prepare tayo ng meal or ng meal plan that is suited for our client's health condition. Okay? Hello? Hello? Noted po. Yes po, ma'am. Okay. Sige na. You may go. Thank you very much. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you very much. May meeting kami ni